when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Islam mga kapatid at Church of the Firstborn sa topic na patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ay Muslim. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ay Muslim. So affirmative natin dito si Ustad Ali Javier ng Islam. Ang negative naman mga kapatid si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung ating rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung ating close-ended question, dapat sagot mo na doon sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag. Yung rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala kayong maisagot or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. So kung ang tanong ay sino, naghahanap yan ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, mababasa. So syempre naghahanap yan ng talata. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. At pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, moderator, automatic next question yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong kahit ano doon.
Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, pinagbabawal ang panlalait pisikal. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero labas doon, gaya ng mga salitang mangmang, demonyo, kulto, sinungaling, pinapayagan pa yung mabanggit ng moderator, mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede ka magtanong ng mga sensitive na paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay. Pwede ding itanggi ng sumasagot, mga kapatid. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sangayon, brother siya. Okay, at sang-ayon din ba ang ating negative? Yes, moderator, sang-ayon ako dyan. Okay yan. Okay. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at konting kwento kung paano ba nagsimula ang debate na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa barak ala sayyidina Muhammad, sa kaikam, sa lahat ng Musliman dyan, at magandang sandali sa mga kababayang Kristiyano. Maganda kayong lahat. At maraming thank you kay Brother Rasha. Schedule ni Pastor itong ating topic na patutunayan ng affirmative. Ako po yon, na si Jesus ay Muslim. At ano daw yung history, bakit umantun sa ganito? Sa araw-araw na talakayan namin sa social media, sa comment section, ay lagi-lagi namin nagagamit yung salitang Kristiyano, Muslim. So hindi tayo lumalayo dahil Muslim po kami. Kristiyano si Pastor. Kaya umabot sa punto na si Jesus ay Muslim. Hanggang, yun na nga, doon tayo kay Brother Rasha para hindi pa sa comments lang kasi nagbabasa lang yung mga tao. Mainam ngayon, ila-live namin dito, mag-live na naman si Pastor at nag-live si Brother Rasha. So, yun lang yung maalala ko at malamang mayroon din kay Pastor anong mayroon. Brother Ali po, thank you. Dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyong paglingkod po, Pastor Cesar Balada po ay negative sa kasang ito sapagkat aking paniniwala po, si Jesus po ay hindi Muslim kundi mayroon siya pong katawagan sa kanyang sarili bago siya nagkaroon ng tinatawag na pangangaral. Kaya ito yung abangan ninyo kung paano natin gibain yung kanyang tindig na si Jesus ay Muslim ayon po sa Biblia at sa Ebidensya. God bless po sa lahat. Mabuhay kayong lahat. God bless. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, pwede nyo i-share ang live streaming na ito kung saan man kayo nakikinig. Doon ba kay Ustad Ali, nag-live siya. Dito na yung kay Pastor Cesar at sa akin, mga kapatid. At pwede kayo mag-comment at highlights or at followers kung meron kayong ganyan, mga kapatid. Automatic na yan na magtatag ang inyong mga friends. So kung gusto nyo yung mga ganito at marami pang makapanood, please comment at highlights or at followers, mga kapatid. So simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na si Jesus ay Muslim. Your time start now, Ustad. Thank you, Brother Rash. Hayaan niyo muna mga kapatid, handala po rin natin ang kataas-taas ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinabalik natin yung pagpupuri sa kanya. At siyempre magpugay din tayo sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, Propeta Muhammad, peace be upon him. Ganon din sa mga taong tumatahak sa landas na matuwid hanggang sa huling araw.
At hayaan nyo rin na magpupusti po ako ng isang talata sa Quran dahil gagamit po ako ng mga talata ng Quran at talata ng Biblia sa katunayan ng aking stand na si Jesus ay Muslim. So, sa Suratul Baqarah, verse 133, wika ng kataas-taas ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Binabasa kasi yung original text ng Quran, mga kapatid. Nang sa ganon, malaman natin na ito yung original niya. At nasalin naman ito sa ating lingwahe. Hindi ba kayo mga saksi noong nalalapit sa kamatayan ni Jacob? Nang sinabi niya sa kanyang mga anak, sino ang inyong sasambahin pagkatapos ko? Pag wala na ba siya? Okay. Sila ay sumagot, sasambahin namin ang iyong Diyos, ang Diyos ng iyong mga ninunong, mga magulang na si Abraham, Isaac, Jacob. Sa isang Diyos lamang kami sasamba at kami ay ganap na mga tumatalima, ganap na mga Muslim, sumusunod sa kanya. Ang linaw, mga kapatid, itong litra por litra na nabasa natin, na maging si Jacob, ang kanyang mga inang kanalam natin sa history, maging sa Biblia na banggit, na si Jacob ay apo ni Abraham mula sa anak niya na si Isaac. At si Jacob ay naging angkan ng 12 tribe kung tawagin. Ngayon, pupunta na tayo sa topic. Si Jesus ay Muslim. Ito po, mga kapatid. Siya ay tumatalima, sumunod, sumuko sa kalooban ng Diyos. Kung siya ay Muslim, ang kanyang relihiyon ay Islam. At nabanggit sa Quran 42:13, Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. 42:13 ng Quran. Itinagubilin sa inyo, wika ng Diyos kanino? Kay Propeta Muhammad. Ang relihiyon na tinagubilin na kay Noah. At siya ring itinagubilin sa iyo. Ang iyo dito ay si Propeta Muhammad. Okay? Na natagubilin ng kay Abraham, kay Musa, kay Jesus. Huwag niyo kayong kakawindangan. Itaguyod ninyo, itatag ninyo ang relihiyong ito at huwag kayong magkakawatak-watak. Kaya ang globally Muslim, iisa lamang ang kanilang pananampalataya. Sa paniniwalang Allah ang Diyos na sinasamba, nagkakaisa. Bakit? Sapagkat ito ang relihiyon ng mga propeta. Kaya humantong sa topic na Muslim si Jesus. Fine. Pansin ninyo, mga kapatid, i-define natin ngayon kung ano yung word na Muslim. Siguro mamaya kung madawit natin yung Kristiyano, sapagkat Kristiyano si Pastor, paunahan natin siya ng sagot. Baka sakaling masagot niya ng matino mamaya, paunahan natin siya ng tanong. Dahil tatanungin natin siya mamaya kung ano tawag kay Jesus, kung Muslim ba o Kristiyano. Okay. Kung si Jesus ay Muslim, dahil ang kahulugan ng Muslim ay sumusunod, sumusuko, tumatalima o nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, itatanggi kaya ni pastor ng mga propeta ay nagpasakop sila, tumalima sila, sumunod sila sa kalooban ng Diyos? Siyempre hindi niya itatanggi. Minsan nga inaangkin ng mga Kristiyano ang katagang Muslim kasi tumatalima rin naman daw sila, pero one-sided lang to. Ito yung naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod sa propeta Muhammad, peace be upon him, sa panahon natin, at sumamba. Sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng Diyos. One-sided lang to, para lang ito sa mga naniniwala sa 6 fundamentals of faith ng Islam at saka 5 pillars of Islam. Okay. Kung ganon, ang word na Muslim ay tumalima sa kalooban ng Diyos. Tignan ninyo, mga kapatid. Kung sa English pa, the one who fully submits himself o kaya herself o kaya itself to the will of God. Ang ganda, di ba? Sa John 5:40, John 5:30, not pastor, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Kasi nandun na yung kalooban ng Diyos. Kasi ang Muslim tumatalima sa kalooban ng Diyos. Imposible kung itatanggi mo
na tumalima ang mga propeta sa mga kautusan ng Diyos, imposible kung itatanggi mo na sila ay nagpasakop o sumunod. Imposible. Sapagkat ito nga ang katawagan sa wikang Arabic ay Muslim, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Bakit nasa Arabic tayo? Dahil ito yung huling revelasyon na pinagkaloob sa lingwahe ng huling propeta sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad, peace be upon him. Sa chapter 3 ng Quran, verse 52, nagsalita ang mga disipulos ni Jesus. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Take down at pastor, ha? Sabi nila, kami ay naniniwala kay Allah at nagpapatotoong kami ay mga Muslim. Imagine, kung titingnan natin yung paliwanag ng mga pantas sa isang banda, imposible na magkataliwas ng paniniwala at gawa ng mga propeta. Kailangan isa lamang dahil iisa ang nagturo o nag-utos sa kanila. Yun ang Diyos na nag-utos sa kanila. Kaya naging propeta o sugo ang mga taong ito. Abraham, Moses, David, Solomon, hanggang kay Jesucristo. At ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad, peace be upon him. Nabanggit sa Quran, nabanggit sa Biblia ang mga propetang ito. Kaya nga lang, kaya pinagtatalunan natin ngayon kasi hindi na tayo mapag-isa kung ano talaga sundin natin. Kung sa Kristyanismo, in contrast sa aral ng Islam, kaya Muslim kami, okay. Inshallah, tututulan naman ni Pastor mamaya kung hindi nga Muslim si Jesus, panindigan niya kung ano talaga si Jesus. Kung Kristiyano ba, born again ba, o Katoliko, Iglesia, Wendang. Pagpamanin kasi, dekorasyon ng ating mensahe po yan. Yung Wendang na salita is pagkakawatak-watak ng mga tao, kaya nasa sugnay ng 42:13, an akimud din wala tataparratu fihi. Itatag ninyo ang relihiyong ito at huwag kayo magkakawindang-windang. So, isang simbolo ng pagkaligaw po yan. Samantalang yung pagkakaisa ay simbolo ng katotohanan. Kaya, kung ang topic natin ay Muslim si Jesus, malinaw naman mga kapatid. Sa Marcos 3:35, nagsalita si Jesus. Sapagkat sino mang gumaganap sa kalooban ng Diyos, siya ay ang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at maging ang aking ina. Kita nyo? Ano ba yung Muslim? Sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung gumaganap, nagpapasakop siya, tumatalima siya. Biblical mismo, Tagalog nga lang eh. Kung Arabic lang to, Allahu Akbar. Maganda kasi sapagkat sino man gumaganap ang kalooban o ng kalooban ng Diyos, sabi ni Jesus, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ang aking ina. Isa pa ba ang mga Muslim? Kundi lalaki, babae, nanay natin, tatay natin, di ba? Sila ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Actually, sa 6:22 ng Genesis, ngunit si Noah ay gumawa ng lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Kasi ginawa niya dahil nagpasakop siya, sinunod niya. Pero itong mga Kristiyano ngayon, puro tanggi. Ultimo kumain na baboy na bawal, ginagawa nila. Hindi sila nagpapabalbas, nasa Biblia nila. Walang nagtatalokbong na babae sa kanila, maliban yung pailan-ilan na mga madre. Kaya sa Katoliko yan na-adapt nila sa Tatak Maria na kasuotan sa tinatawag na pagtatalokbong. Okay, Genesis 26:5, si Abraham, sapagkat ginawa ni Abraham ang lahat ng kautusan ko, mga batas ko at aking utos, sabi ng Diyos. Dahil si Abraham, father of faith, sa 3:67 ng Quran, maka na Ibrahim, Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin Hanifa Muslima. Si Abraham ay hindi siya Hudyo ni Kristiyano, kundi siya Muslim. Ang linaw ng nasa Quran, pinatutunayan ng mga biblical verses na ang mga propeta ay tumalima sila, sumunod sila. Si Moses sa Exodus 24:3, at ang buong bayan ay sumunod sa tinuro ni Moses ayon sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Siyempre, mga propeta yan, pero ang turo ng mga pastor, lalo na itong si pastor ng Baptist, ang mga propeta daw may sumuway daw, kaya kunin mo lang daw yung tama. Anong isugo ng Panginoon yan kung susuway ang mga propeta? Kaya sa Biblia, may mga propeta doon na naglasing, may mga babaero, lasinggero. Pero kasi yun ang Bible naghala yung tama at mali. So, may nagtanong sa akin, ba't mo kinukuha yung Biblia? Hindi ka rin pala naniniwala. Kasi lahat ng kinumpirma sa Quran, naniniwala ko. Dahil nauna na yung Torah, Injil, Zabur. Diba?
Time na ba ang sana? Okay, so Thank dyan you. nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag Thank ng ating affirmative. Dako tayo sa unang Yes, pagtatanong yes. ng ating negative. Pastor Cesar, 7 minutes. Your time start now. Okay, unang tanong. Unang tanong. Si Jesus ba ay Muslim dahil sa kanyang angka o sa kanyang lahi o sa kanyang relihiyon? Siya mismo ang Muslim, Pastor, dahil ang word na Muslim, doer po yun ng Islam. Okay, gumagawa. Siya yung tumalima, sumunod, sumuko sa kalooban ng Diyos, kaya nagpatira pa siya. Sayang nga lang, hindi ko naabot yung mga tala na yun. Pero mamaya, thank you. Okay. Kailan lumitaw ang salitang Muslim? Sa panahon pa maging si Abraham, Pastor, nabasa ko kanina, 367 ng Quran. Maka na si Abraham ay hindi siya Hudyo ni Kristiyano, kundi siya ay isang Muslim. Thank you, Pastor. Next Okay. question. Si Abraham, Isaac at Jacob at Jesus ay sumasamba at nagpapasakop sa isang Diyos. Bakit tinawag silang Hudyo or Israelites? Bakit? Kung sa Biblia mo, Pastor, yun ang basihan mo. Pero malinaw sa talata ng Quran na si Abraham ay hindi Hudyo ni Kristiyano, kundi Muslim. So kung basihan mo yung Biblia mong pinagbubuhulan nyo, wala tayong matatapos dyan. Kaya Muslim na kami base sa Quran. Thank you. Next question. Okay. Di ba si Jacob tinawag na Israel? Yes or no? Ayon sa Biblia mo, yes. Jacob dati, kinalaban niya, kinakarisling niya yung anghel, natalo yung anghel. Imaginin mo, anghel, pero tinalo niya. Tapos, bago umalis yung anghel, pakawalan mo ako, otherwise. So sabi ni Jacob, okay, ano tawag sa akin? Magiging Israel siya. Ayon sa Biblia mo yun, hindi ko alam kung wala naman tayong balik ang Biblia, so kakawindang tayo sa Biblia mo, paano talaga mayroon? Okay. Di ba si Jesus ipinanganak sa lahi ni David? Kaya si Jesus ay Hudyo sa lahi? Yes or no? No, si Jesus ay Muslim. Kung sila ay taga-Israel, dahil kung Hudyo siya, edi Diyos siya, di ba? Ibig sabihin Hudyo. Pero hindi. Sa lahi ni Israel, kung sila ay Muslim, walang kaso. Pati ngayon, kung Amerikano ka, kung Muslim ka, walang kaso. Diba? Kung taga-Israel ka, kung Muslim ka, walang kaso doon. Kung Arabo ka, kung Muslim ka, walang kaso doon. Okay. Okay, go ahead. Okay. Lahat ba ng Arabo ay tinatawag na Muslim? Yes or no? Hindi. Mayroon din naman na minority, may mga Kristiyano rin, no? Hudyo. Pero ngayon, dahil ang mga Arabs ay from Middle East, at ang Middle East ay lugar ng mga propeta, majority mga Muslim ang Arabo, Pastor. Tumatalima sa kalooban ng Diyos. Thank you. Next question. Okay. Kung lahat ng tao ay Muslim, bakit nga sa Arabo mayroong tinawag na Kristiyano? Kung lahat ng tao ay Muslim, bakit mayroong Arabo na tinawag na Kristiyano at Hudyo? Bakit? Magiging Muslim lang yan, Pastor, kung tumalima na siya sa kalooban ng Diyos. Okay, kung pinili nila yung minority na maging Kristiyano sila kasi nga naligaw sila. Okay, yun ang gusto na, pumikit ka lang, maligtas ka na. Sa paniniwalang pinako mo yung Diyos mo, yun yung kaligtasan mo. Sino ang gusto nila? Pero pag tumalima ka na, magsala, mag-fasting, Muslim ka na, Pastor. Sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, sundin mo ang Propeta Muhammad. Next question. Okay. Di ba ang tao ay kilalanin sa kanyang lahi, angkan, hindi sa reliyon? Yes or no? Yes, sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, siyempre kailangan ang relihiyon natin kasi tulay po yun para mapunta tayo sa kabilang buhay. Islam ang relihiyon ng Muslim. Hindi tayo nag-uusap sa relihiyon, Pastor, kundi sa katawagan kung sino si Jesus ay isang tumalima, sumuko. Ang Arabic nun ay Muslim. Next question. Okay. Si Jacob na apo ni Abraham, anong lahi? Di ba siya Israel? Yes or no? Paulit, Pastor, paulit. Paulit. Jacob na apo ni Abraham, anong lahi niya? Di ba siya ay Israel? Yes or no? Apo ni Abraham, ang mga apo ni Abraham ay mula sa kay Ismael at kay Isaac, yung kilala. Okay? So kung taga-Israel sila, walang kaso na may Muslim sa kanila sa kapanahon nila, ibig sabihin, tumalima sila. Diba? Kaya sabi ni Propeta Muhammad sa hadith, yung panahon ni Musa, nahati-hati rin sila ng mga denominasyon. Lahat sa impyerno, maliban isa doon sa sumunod
mapunta sa paraiso, sumunod sa mga propeta, kay Moses, kay Jesus, sa panahon natin kay Propeta Muhammad. Next question. Okay. Si Abraham, lahing Hebreo. Si Jacob, lahing Israel. Kaya ang 12 tribes, mga Israel, ang lahi nila at mga Hudyo. Tama? Tama, pero kung sino man sumunod, tumalima sa kalooban ng Diyos, Muslim ang tawag doon, Pastor. Ang ibig sabihin, halimbawa, yung kapanahonan ng mga naunang tao, okay? Kasi yung Hudyo na tinatawag mo, Judaism na yun ngayon eh. Okay? Pero kahit taga-Israel ka ako nga, kung tumalima sila sa kalooban ng Diyos, Muslim ang tawag doon. Yan ang punto rito. Di ba yung Muslim, ang kahulugan na ang tinutukoy doon, na pagtagsipasa ko sa isang Diyos ay ang tawag Muslim? Yes or no? Paulit, Pastor, paulit. Ang salitang Muslim na tinawag kay Jesus, di ba ito'y kahulugan lamang na nagpapasakop sa isang Diyos kaya naging Muslim? Yes or no? Yes, Kahulugan. kahulugan ng Muslim ay sumusunod o sumusuko, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya nga Jesus ay Muslim. At nasa Islam ngayon yung mga bakas na nagpapatunay na talagang lahat ng mga propeta ay Muslim sila kabilang si Jesus. Next question. Next question. Okay. Noong wala pa si Muhammad, ano naman ang mga tawag sa mga tao na sumasamba sa Diyos ni Moises, Abraham, Isaac, Jacob? Ano nang tawag sa kanila nung wala pa si Muhammad? Anong tawag sa kanila? Muslim sila, Pastor, kasi Diyos ni Moses at ni Abraham eh. Ibig sabihin, pagdating ng mga propeta, itinuloy ng mga propeta eh. Ang relihiyong, Pastor, itinatag ng Diyos at itinaguyod ng mga propeta sa bawat henerasyon na pagdating nila. So Muslim lahat ng mga propeta, Pastor, ayon doon sa nabasa natin ang linaw sa Quran. Thank you. Okay. Sa Biblia, wala ka nababasa na Muslim ang noong unang panahon, wala ka nababasa sa Biblia, yes or no? Yes, kasi Biblia mo, wala namang orig dyan. Ano nga aasahan mo dyan? Time. Kasi 7 ang Biblia, minutes hindi time. naman nanggaling yan sa Time. sa Diyos. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa ating negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Mark Ray Balane. Laging linyahan ng mga followers ni Muhammad, ang mga Kristyanismo ay peke dahil watak-watak ang dahilan ng pagkasunod kay Jesus, at Islam ay totoo dahil totoo si Muhammad. Ngunit ang kakaisang ayan ay hindi para sa reliyon, kundi sa pangangatay sa mga Kristiyano. Shoutout din kay Bro James Channel is watching daw siya. Dito din kay JG Adam, grabing pangilad ani nga Muslim, sinungaling. Shoutout din mga kapatid kay Alwin, ang Muslim ay hindi tunay na iglesia dahil sa kanila ay maraming asawa. Shoutout din kay Jonel Goelen, saan ba makikita ang na si Jesus Christ ay Muslim? Shoutout din mga kapatid kay Mark, may debate ka na naman pala Javier, kala ko tapos ka na dyan. So mga kapatid, ako tayo sa negative presentation. Pastor Cesar, your time start now. Okay. Ito pong ating pong affirmative. Ang kanya balang batayan pala na si Jesus ay Muslim ayon sa kahulugan. Ayon sa kahulugan, hindi sa lahi or hindi kung sa tinatawag na pinagmulan ng lahi. Dito po sa ating po sa Biblia po, mayroon pong pinagmulan si Kristo. Mayroon sa mula sa angka ni David. Kaya kung ating babasahin ang Biblia, dito po sa mababasa natin ang tinatawag na pinagmulan ng Panginoon, no? Sa Mateo. Ito po yung pinagmulan niya sa lahi ni Jesus. Kaya kung ating titingnan dito ang aklat ng Mateo, siya ay pinanak sa levi ni David. Kaya si David, tinawag na Israelites, yung kanyang angkan. Kaya dito po sa aking presentasyon, sa Exodo pa lang, ni Moises, Exodo. Sa Exodo 13:1-2, at sinabi ng Diyos kay Moises, ibukod mo sa akin ang mga panganay. Ano mo magbukas ng baybata sa anak ni Israel ay akin. Kita mo na inangkin ng Diyos sa lumang tipan ni Moises, ano mo magbubukas ng baybata sa Israel ay akin. Kaya ang bayan ng Diyos talaga ay Israel o kaya Hudyo. Kaya itong si Jesus naman na kanyang sabing Muslim, hindi po kasi ang kanyang pagka-Muslim pala, kahulugan lang, hindi po sa timeline. Hindi doon sa tinatawag na sa kanyang linyada. Bakit po? Ito po si Muslim, lumitaw lang yan noong 610 Christian era.
7th century lang. Ibig sabihin, napakalayo po. Wala silang nababasa sa Biblia na mayroong Muslim. Kasi ang Muslim po, ang kahulugan niyan, tumatayma, nagpasakop sa isang Diyos. Matik yun. Kasi sa panahon po ni Moises, mayroon siyang isang Diyos na kinikilala. Sabi na, ano ang pangalan mo kung magtanong sa akin? Nagsuko sa akin. Sabi niyang Diyos, ako siya ko nga. Ang Diyos niya, inyong ninuno. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ito ang pangalan, ito ang sa akin magpagkalalman. Kaya mayroon talagang definisyon talaga kung baga, ang Diyos talaga na iisa na kanilang sinasamba, yun talagang sa ating ninuno na patriarka, Abraham, Isaac, Jacob. Kaya yun ang Diyos na kinikilala ni Moses. Kaya itong si Jesus naman ngayon na dumating, hindi Muslim. Bakit mo? Ang kanyang pinakilala dito sa Biblia, sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Ibig sabihin, mayroong ditong tunay na Diyos. Kaya sa definition dito, natin makikita, sabi ng Panginoon, ang ibig sumunod sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo kung ito mula sa Diyos o mula sa tao. Itong kay Javier pala, ang kanyang pagpapatunay na Muslim si Jesus, ayon lang sa kahulugan ng tao. Hindi ayon sa kahulugan ng Diyos na kung anong tawag. Halimbawa, sabi doon sa Exodo, ang lahat ng magbubukas ng baybata sa anak ng Israel ay akin. Inangkin na Inangkin na yung Israel na bayan ng Diyos Kaya maliwanag talaga na Israelites o Hudyo ang bayan ng Diyos noong araw na wala pa si Muhammad. Kasi si Muhammad lumitaw, 7th century lang napakalayo na. Kaya dito po ating mapatunayan, di ba ang kanyang tindig? Bakit po? Sa history pa lang, background, wala siya nabasa dito na si Jesus o ang mga propeta ay tinawag na Muslim. Kasi ang Muslim sa kanya kahulugan lang. Sa dictionary yan ngayon, kung hanapan kita ng ebidensya, encyclopedia, na Muslim, ang kahulugan, nagpapasakop, tumalimas isang Diyos, kaya Muslim. Wala, inyo lang yan Inyo lang yan sa mga Muslim. Kasi kayo, para lang maangkop ang inyong katawagang Muslim, nagbigay ka ng halimbawa na meaning, kahulugan. Pero sa totoong realidad, sa ating pong pag-aralan, ito pong tungkol kay Jesus po, ay siya po ay nakikilala biological, lineage. Halimbawa, si Abraham, lahing Hebreo, si Jacob, naging Israel. Kaya ang 12 tribes of Israelites ay lahi nila ang mga Hudyo. Kaya ang Panginoong Hesus, mula sa lahi ni David, sa tribo ng Huda, basa, Roma 9:5. Di ba? Basa. Kaya dito po sa ating pong titingnan dito, mayroon tayong mga ebidensya. Roma 9:5. Kaya ngayon, ating pong tingnan, kaya ano dito, ang sabi dito sa Biblia, sa Roma 9:5. Basa. Ito, Roma 9:5. Ito. Okay. Ito po, Roma. Yan, Romano. Okay? Sabi dito, Roma 9:5. Okay. Basahin natin. 9, chapter 5. Chapter 9, verse 5. Okay. Ayan. Sabi dito, basahin natin, sapagkat sa kanya nagmula ang Kristo ayon sa laman. Siya ang binigyan ng kapangakuan, natipan. Kaya yan po yung, ang binigyan mo ng tipan, doon po sa lahi po ni Isaac. Kaya yung linyada po, doon kay David, si David po, siya po ay kasama sa tribo ni Huda, yan po yung sa Roma 9:4-5. Kaya yan po yung linyada. Yan po yung history. Kaya hindi po sabihin na Muslim kasi nga, nagpapasakop sa isang Diyos. Bakit noong unang panahon, nagpasakop si Abraham, Isaac, Jacob, Moises, bakit ang tawag sa Israel o hindi Muslim? Dapat doon lang kasi ang inyong Quran, lumitaw yan, panahon lang ng 610 Christian era. Napakalayo po na batayan. Kaya wala po tayong matibay na basihan pag Quran ang inyong pagbatayan. Bakit po? Lito Wala sa angkan Ang angkan po sa biblical ni Kristo, mula po siya sa lahi po ni David. Okay. Ano ba? Hindi Muslim ang lahi ni Jesus dahil ang setang Muslim, ito ay isang kahulugan lamang sa paniniwala ng pagpapasakop at paniniwala sa nag-iisang Diyos. Siya ay tawaging Muslim sa kahulugan. Ito ay maling konsepto dahil si Abraham, Isaac, Jacob at Jesus ay kumikilala rin sa sumasamba sa isang Diyos. Pero hindi nagbabago ang kanilang lahi. Si Jesus ay isang Hebreo pa rin sa the line of Abraham, Isaac at Jacob. Basa Genesis 14:13. Andan yan mga talata. Si Jacob naman ay bigyan ng Diyos ng bagong pangalan na Israel. Doon nanggaling ang bansang Israel. Si Jesus ay direct descendant ng linyada ni Jacob. Kaya si Jesus ay isang Israel ayon sa Genesis 32:28. Ito ay nakasulat sa Biblia
sa genealogy ni Jesus sa Mateo 1 hanggang 16 at saka sa Hebreo 7 versikulo 14. Yan po yung aking po kasi ang oras kasi mabilis lang eh. Kaya yan po yung mga ebidensya na historical background. Bakit po si Jesus hindi Muslim? Sapagkat ang Muslim po kahulugan lang nila. Hindi siya galing sa pinagmulan sa lahi or timeline o yung kanilang ninuno. Yan. Ngayon, itong si Ismael at saka si Isaac, naghiwalay sila eh. Kaya ngayon, si Ismael, siya ngayon yung dinala sa tribo doon po sa Arab. Ngayon, tanong, kung Muslim si Jesus, dapat doon sa dinala sa Arab country, sa lahi ni Ismael. Bakit dinala siya sa Israel? At sinugo siya sa bayang Israel only. Sabi niya only. Kaya hindi siya Muslim. Kasi kung Muslim siya, doon sa susuguin ng Diyos sa bayan niya. Pero dangan hindi niya bayan yung Arab. Kalaban niya yan eh. Kasi gagay sa inyo, hindi kayo naniniwala kay Jesus. Kalaban niyo kasi ibang Jesus niya eh. Ang Jesus niyo, di napako sa cross. Hindi naman at bulong na buhay. Kaya wala sa inyo yung katotohanan eh. Bakit po? Ang kalooban ng Diyos na masusunod ni Kristo, na ihando ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon sa tinatawag na 1:1:9, ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kanyang dugo, dati, dugo ng baka, bisiro kambing, tupa. Ngayon, hindi na. Dugo na ni Kristo ang kapalit doon sa katubusan ng ating kasalanan, minsan lang at mapagkalanman. Kaya yan po yung tirada dyan. Yan po yung historical background. Na si Kristo, sinugo sa Israel, hindi sa Muslim, hindi sa Arab country. Kasi nagmula ang Arab country, doon po yan sa tinatawag nila na lugar. Kaya dito po, ating mababasa. Ang relo ni Jesus ay Dismo. Siya ay pinanak sa pamilyang Hudyo. Tinuli siya ayon sa batas ng mga Hudyo. Ito ay nakasulat sa Biblia. Lucas 2:21 hanggang 22. Ang mga magulang ni Jesus, si Maria at Susi, ay sumunod sa mga batas ng mga Hudyo. Lucas 21:23. Ang panganay, ibukod. Sabi doon ng Panginoon sa lumang tipan, ibukod mo sa akin, Moises, ang lahat ng panganay na anak ni Israel, sila ay akin. Inangkin na ng Diyos doon sa lumang tipan pa lang. Ang pag-ari ng Israel, inangkin na ng Diyos, wala nang hindi Muslim, kundi anak ni Israel, lahat ng ipananak ng lalaki, anak ng Israel, ay akin. Kaya inangkin na, doon pa lang, pagkabalin mo sa Moises, lahat ng panganay ay akin sa bayang Israel. Kaya ito po sa tindig natin ngayon, kaya ang kahulugan ng Muslim pala, ilan? Tayo na? Diba? 1 minute. Kaya sa atin, ang ating pong lahi, Pilipino tayo. Ang Pilipino, mayroong Christian, mayroong iba-ibang klase reliyon. Kaya ang ating pong pinagmulan dyan, Pilipino. Kaya pag nabigay tayo ng tinatawag na pagkakilanlan, ano ka? Anong lahi mo? Ako, Pilipino ako sa Pilipinas. Okay, ano reliyon mo? Ako, Christian ako. Yun. Mayroong identity. Si Kristo, ano siya? Ako yung lahi ng Israel. At ang kanyang reliyon, Hudyo. Sumusunod siya sa mga batas ng mga propeta. Kaya yun yung tinatawag na pagsunod sa pagtatalima sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Ito matindi. Sinugo si Jesus para gawin ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Naiaalay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Naganap na. It is finished. It is die. Kaya yun yung Mateo 5:17. Hindi ko sinira ang kautusan ng mga propeta. Kaya yun yung isinulat ni Moises. Sabi niya, di mo ba alam na si Moises sumulat tungkol sa akin at magaganap ang lahat ng sulat ng propeta. Naganap. Kaya yan po yung kalooban ng Diyos na gustong gawin ni Jesus. Ano pa? Sa Juan 6:40, ito ang kalooban ng Diyos na ang sino mang makakita sa anak ng tao ay sasampalataya. Kaya Kristo na hindi siya Muslim eh. Bakit po? Iba yung kanyang way sa buhay. Iba yung kanyang tuho eh. Time. Amen. Okay, so dako tayo sa first cross ng ating affirmative. Ustad Ali Javier, 7 minutes. Pa-unmute bro. Your time start now. Online ka ng pastor. Paki-define na ka ng Muslim, ibig sabihin sa Tagalog o English. Go ahead. Ang tanong. Paki-define mo kung ano ibig sabihin ng Muslim. Okay. Ayon sa inyong pananaw na ang Muslim tumatalima, sumusunod kay Allah. Kaya yun ang inyong pananaw. Sa amin naman dito, ang aming pananaw dito na tumatalima kami, doon sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at Diyos ni Moises na tinawag doon sa Egypto, doon sa Sinai. Nagsalita kay Moises. Yun ang aming Diyos, hindi si Allah. Ayun. Isang Diyos kami. Okay. Yeah. Next question. Sabi ni Jesus, sino mang gumanap sa kalooban, sumunod sa kalooban ng Diyos ay kapatid niyang lalaki, babae, maging kanyang ina. Tama o mali? Yun ang sabi niya kasi nga, ang kanilang pagsunod yan, doon po sa isang Diyos na Pwede bang pinakilala. tama mali, Brother Rasha?
Doon kasi yung magandang sagot. Okay, so sa objection dito, Pastor Cesar, ang pagpipilian dito, tama ba daw o mali? Pipili ka ba or mag-counter object ka muna? Okay. Okay. Ito ha. Okay, tama sila. Tama. Dahil ang kanilang Diyos na pinakilala, yung Diyos na pinakilala ni Jesus sa John 17:3. Ayun yung Diyos na yun na, ang konsepto, yun yung Ama, hindi yung si Allah. Yan, tama naman sila eh. Isang Diyos yun eh. Tama yun. Next question. Oh, yun ang pinakilala ni Jesus. Okay. Okay, thank you. Hindi ba ang turo ni Jesus ay pakinggan mo Israel, isa lamang ang ating Panginoong Diyos? Hindi siya nagsabi na Trinidad? Yes or no? Yes, wala naman Yes. Trinidad eh. Bakit? May Trinidad ba akong sinasabi? Wala. May isang Diyos lang kami, ang Ama. Kasi yan ang sabi ni Kristo eh. Ikaw ay makilala nila na tunay na Diyos, ang Ama. Yun ang Diyos, ang Ama. Walang Trinity. Wala man kung sabi na may Trinity. Wala eh. Ang ating paksa kay Muslim kay Jesus, hindi yung Trinity. Hindi ito, objection. Wala kami sa tungkol sa Diyos. Ang aming paksa kay Jesus na Muslim, hindi kanya. Next Gibain niyo question. lahat agad. Okay na. Next question. Okay, kilatis yon sa mga pananampalataya at katuruan ng mga propeta na kung Muslim ka, ay isa lamang ang pinaniniwalaan mong Diyos. Kaya tinanong ko yung Trinidad dahil ang turo ng Kristiyano ay Trinidad. Tama o mali? Mali ka, wala naman Mali turo daw. sa mga apostol na. Mali ka. Walang turo ang apostol na nababasa sa Biblia, nagturo sila na ang Diyos may tatlong persona. Wala. Konsepto lang din yan sa mga relihiyon. Gaya sa inyo, yung Muslim, konsepto nyo, ganyan din yan. Walang Trinity sa utos ng mga apostol. Wala. Pablo, mga sa apostol, walang Trinity. Wala. Next question. Okay. Nag-yes ka nung tinanong natin na tumatalima si Jesus sa kalooban ng Diyos. Sa Arabic term ay Muslim siya. Kung hindi siya Muslim dahil tutol ka, anong tawag sa kanya? Tinawag siya na Judaismo o kaya monotheism. Yun yung relihiyon sa unang panahon kay Moses. Monotheism sila. Hudyo sila. Ibig sabihin, kung makilala sila sa nag-iisang Diyos, Deuteronomy 6:4. Yun yung pundasyon nila. Kaya yung pagdating ni Kristo dito sa lupa, pinakilala niya yung binanggit ni Moses na Deuteronomy 6:4 na may isang Diyos lamang, ang Ama. Yun yung Ama. Malaki at Diyos, Diyos. Wala ba tayo isang Ama na nalikha sa atin? O yan yun, manilikha ang Ama. Hindi si Allah. Ayan. Next question. Oo. Tutol kang Muslim si Jesus. Ngunit bakit hindi mo ipingalandakan na Kristiyano siya dahil Kristiyano ka? Bakit Hudyo siya ang pinaglalaban mo? Hindi mag-Hudyo ka na lang sana. Tama ba o mali? Mali ka. Mali. Kasi ang Hudyo, doon yun sa mga patriarka kay Abraham, Isaac at Jacob at kay Moises. Pagdating ni Kristo, nagtayo sila ng kanyang samahan. Yung church. Church. Basa. Aklat ng Mateo 16:18. Ikaw Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya meron siyang samahan. Kristiyano. Gawa 11:26. At pasimulang tawagin ng alagad na Kristiyano ang mga alagad hindi Muslim. Tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Next question. Amen. Kung ang mga Muslim ay sa bakas na gumawa sila sa dasal na tumitirapan na nagpasting na may balbas, nakatalukbong ang babae, hindi ba ito biblical din pero hindi nyo nagagawa? Muslim nakakasunod? Yes or no? No, di namin ginawa. No. Bakit di ginawa? Hindi yan tinuro ng mga alagad ni Kristo at hindi rin tinuro ni Kristo nung nandito siya sa lupa na kayo ay magwudo, magtuwad. Wala po. Ang kanyang sabi, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaya kami, luluhod kami sa tuhod sa pangalan ni Jesus. Pilipos 2:10. Ang lahat ng tuhod, luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya luluhod kami, hindi kami nagtutuwad. Magkaiba talaga tayo eh. Ang turo ni Kristo, lumuhod kayo sa Diyos. Hindi kami sa inyo tutuwad. At yung hugas-hugas Next na question. yan, wala yan. Wala yan. Okay. Sabi ng Biblia, si Jesus ay nagpatira pa, pero sabi mo, tumuwad. Na ginagawa namin. Hindi kami nagpapatira pa, kundi may tumutuwad. Ikaw nga, Pastor, ang tumira pa, titignan ko kung hindi ka tumuwad. Yes or no? No. Ang pagpatira pa, hindi lang siya pagtuwad yan. Ang pagpatira pa, ito ay simbolo ng paggalang. Paggalang, halimbawa, mano po inay, nagkayuko ka. Paggalang yan. Sa Diyos naman, pagluhod. Hindi yung pagtuwad. Wala naman yan eh. Ang kahulugan yan, yung pagtuwad, yan ay inyong ritual. Ritual ninyo, hindi sa amin inutos ni Kristo. Magtuwad-tuwad kayo. Wala kang makita apostol na ginawa yung inyong ritual na pagdasal. Wala. Ang Next sabi ni question. Pablo, iluhod ko ang aking tuhod sa Ama. Lumuhod lang, hindi nagtuwad. Lumuhod lang. Next Yun ang sabi ni question. Pablo, ang apostol. Iba si Muhammad din. Oo. Okay. Brother Rasha,
Last 1 Mag-word minute. na ako, Okay. magpatuloy na ako sa okay lang ba? Okay, okay. Kasi nagsisinungaling na si Pastor, hindi niya sinasagot yung Okay, eksakto okay, na okay, gusto okay. namin makuha. Okay lang Okay, ba? so Wave na yan. wini-wave na ng ating Oo, affirmative wave. yung kanyang time. So dako tayo sa rebuttal mga kapatid. Pero bago yan, shoutout mo na sa ating nasa live kay Leluch Lavena, Albert Hinkel mga kapatid, at we promote Debaters Convention Discord mga kapatid. Yung link natin nasa ating live, pwede kayong pumasok dyan para mas ma-enhance pa yung inyong debating skill. Shoutout din kay Makoy Pars. Sabi niya si Jesus ay hindi Muslim, si Jesus ay Hudyo. Dondi Montero, maliwanag pagkasabi pagtalima Muslim, pag hindi ibig sabihin hindi Muslim. Paano naging Muslim? Meron ng Kristiyanong mga Arabo. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Mark Ray, Bro James Channel mga kapatid, at kay Leluch Lavena. So, dako tayo sa ating rebuttal. Ustad Ali, 10 minutes. Your time start now. Thank you, Pastor. Brother Rasha, thank you very much. Napansin niyo mga kapatid, total siya na Muslim si Jesus. Pero nung tinanong natin, kung hindi Muslim si Jesus, ang tawag sa kanya? Dapat ang sagot ni Pastor, Kristiyano siya. Pero pinangalandakan ni Pastor, Hudyo daw si, monotheism na Hudyo daw eh. Di bakit dapat mag-Hudyo ka? 2 plus 2 Pastor is 4. Okay? Dapat alam mo isa na sagot ng Pastor, pero hindi ka makakaligtas. Pag sinabi mong Kristiyano si Jesus, tatanungin ko kung saan sikta. Ay, magkakawindang na kayo niyan. Tama ba, Pastor? Kaya yung mga nagko-comments, para sa inyong lahat to. Okay? Kung walang turo Islamiko dahil sa Biblia, dahil sa Quran na dumating, nagpatuloy tayo na windangang salpukan sa relihiyon nating aming iniwan. Pero sa biyaya ng Panginoon, natagpuan namin ang mensahe at ito ay katuruan ng mga propeta sa tinatawag na Muslim. Nakalimutan ko lang tinanong kung nasaan sa Biblia ni Pastor na si Abraham bilang father of faith ay Kristiyano dahil Kristiyano kayo. Mamaya itanong ko yan, paghandaan mo Pastor. Okay? Dahil nasa Quran ay 367, si Abraham bilang father of faith, isa siyang Muslim. Okay. Hindi rin natutulan ni Pastor sumang-ayon pa sa 3:35 ng Marcos na sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos ay kapatid ni Jesus na lalaki at babae, maging kanyang ina. Tama. Kaya nga Muslim ang tawag kahit taga Bangladesh ka, Chinese ka, Arabo ka, Pilipino ka, kung tumalima ka sa kalooban ng nag-iisang Diyos, Muslim ang tawag doon, Pastor. Naiintindihan mo ba ngayon? Okay, pumunta ka doon sa paniniwala, hindi naman paniniwala ang pinag-usapan dito eh. Pero sinasabayan lang kita sa tanong sa isang banda. Hindi ko natapos kanina mga kapatid yung mga presentasyon ko ng mga talata. Okay? Napansin natin yung mga kanina na nauna, kung babalikan nyo ang video. Okay? Ang lahat ng mga propeta, tumalima sila sa kalooban ng Diyos. At maging yung mga kautusan na ginawa ng mga naunang propeta, particular yung may balbas, tumirata kong magdasal, hindi kakain ng baboy, maghugas muna bago magdasal, biblical lahat yan. Kung gusto nyo mga talata, ibibigay ko. Yung magtalokbong ang kababaihan, biblical lahat yan. Muslim nakakasunod kasi nga tumatalima. Kung ang Biblia nyo salita ng Diyos na ituring ninyo, sundan nyo naman ng mga to. At kung sinunod nyo na ang mga yan, magiging Muslim talaga kayo. Ibig sabihin, bumase na kayo sa Quran. Kung sinunod niyo Biblia niyo, maging Muslim kayo, lilipat na talaga kayo sa turo Islamiko at nagiging basihan niyo na yung Quran. At hindi sinira ni Jesus ang mga naunang kautusan sa mga naunang propeta. 5:17 ng Matthew, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang mga kautusan ng mga naunang propeta kay sa akin. Ako'y naparito upang hindi sirain, kundi upang ganapin. Ang linaw. Hindi na bago kung anong mayroon nung una. Kasi isang nagsugo sa kanila eh. Diba? Okay. Matthew 26:39. Itatanggi ba ni Pastor na nagpatira pa si Jesus? Mabasa sa Biblia eh. Sino ba nagpapatirapan na? Magdasal ngayon, hindi ba Muslim? Tumutuwad daw. Tinanong natin, ikaw nga magpatira pa Pastor? Tignan ko lang kung hindi ka tumuwad. Yes or no? Tumuwad ka o hindi? Hindi daw siya tutuwad. Hindi ka nga nagpapatira pa. Dahil hindi ka nga tutuwad. Dahil ang nagpapatira pa, tutuwad ka talaga.
Yan yung mga palusot ng ayaw sumunod. Kanino ba natutunan ni Jesus ang dasal? Hindi ba sa nanay niya? Yes. 343 ng Quran. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraka'in. Nasa Quran, Maryam, magpakumbaba ka sa iyong Panginoon. Magpatira pa ka, yumuko ka, kasama ng mga nagsisipag-yuko. Kasama ng nagsisipag-yuko. Sino ba sila? Siyempre mga propeta. Taga saan ba ang mga propeta? Taga Middle East. Bakit mayroon kayong propeta na magkakaiba-iba? Apollo Kibuloy, Eli Soriano, di pa iba, magagaya sila. Okay. 1932 ng Quran. Okay? Sa isang banda, si Jesus ay napakabuting tao. Mabuti talaga, isang simbolo yan ng propeta. Di ba? Naging mabuti rin sa kanyang magulang. Di ba? Kung itutuloy mo yung Quran, Surah Maryam, from 30 hanggang 32, si Jesus ay inutusan magsala at inutusan magtawang gawa. Kaya nga, biblical, hindi may tatanggi na si Jesus mismo ay ginawa niya yung ginagawa rin ng mga propeta na iba pa, kasi nagpatira pa sila, nagfasting sila, may balbas sila, na itinuro ito ni Propeta Muhammad, peace be upon him, na ginagawa rin ng kamusliman 1400 years ago, nagkakaisa, globally na Muslim. Hindi ba ito ay isang katunayan na Muslim na talaga ang mga propeta, particular kay Jesus? Bakas, pansinin niyo mga kapatid, kung ang Quran at Biblia ay may pinukonfirm ng mga propeta ay gumawa sila ng ganito sapagkat sila ay daan at katotohanan, sila yung tinatawag na modelo sa bawat henerasyon at panahon dahil walang kaligtasan ng mga tao sa panahon nila kung hindi sumunod sa mga propeta na isugo, sumunod din naman tayo sa kung sinong propeta natin. Sabi ni Pastor kanina, good for Israelites, si Jesus, only for Israelites. Alam naman pa nga ni Pastor na good for Israelites si Jesus bakit ka magsasabi na si Jesus ang propeta mo? Sa isang banda, nagginawa mo pang Diyos na nagkakawindang kung anong turo nyo, hindi na kayo magkaisa. Welcome ka sa Islam, Pastor. Globally Muslim, isa lang ang katuruan pag Jesus ang pag-uusapan. Pero kayo, sa baryo nyo pa lang, kakawindang kakasal po kayo kung ano talaga ang katawagan kay Jesus, paanong relihiyon ni Jesus, paanong sundin kay Jesus, tao ba siya, Diyos ba siya, ano ba talaga? Sa baryo nyo pa lang yun. Simbolo yan na naligaw po kayo, Pastor. 2 plus 2 is 4 ulit, Pastor. Okay? Pansinin mo, Pastor. Sa Matthew 26:39, nagpatira pa si Jesus. Isang simbolo o bakas ng tunay na pagiging Muslim ni Jesus. Sa Matthew 4:2, nag-fasting din si Jesus. Pansinin mo ha. Ang fasting na ginagawa ng mga Muslim ngayon sa katuruan ni Propeta Muhammad na nagpapatunay na Muslim ang mga taong ito dahil nag-utos ang Diyos, mababasa yan, Pastor, sa Quran 2:183 na inutos din ng unang kapanahonan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibig sabihin, ipinag-utos sa inyo katulad ng pag-utos sa mga nauna pa sa inyo upang magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Yung fasting, tagpuan sa Biblia mo, Pastor, sa Jeremiah 36:9, nagpapasting din sila noon sa ikasyam na buwan. Pansin mo, Pastor, 2 plus 2 is 4. Dahil kung anong ginawa nila noon, dahil ang nag-utos sa mga propeta noon ay isang Diyos lang, siya rin nag-utos kay Jesus, siya rin nag-utos kay Propeta Muhammad. Kaya ginagawa namin na sumusunod sa matuwid na landas na ito, sa bakas na fasting. Kita mo, Pastor? Yung fasting ninyo, kakawindang kayo. Sa Biyernes Santo lamang, kung kailan lang ninyo gusto. Yung pastor na nag-fasting, namatay na, umabot na 20 days, wala na. Mabuti umabot 20 days. Kaya mag-fasting ka, Pastor, sundin mo ang turo ni Jesus, yun, magiging Muslim ka rin. As in, tinuro ni Propeta Muhammad na inutos ng Panginoon sa mga naunang propeta rin. Kita mo, ang ganda na mensahe sa isang banda di ba? Si Jesus ay nagsabi na si Allah ang kanyang Panginoong Diyos. Kay 572 ng Quran, o kay 351 ng Quran, 4664 ng Quran. Ilang mga talata yan? 1936 ng Quran. 4 na mga talata, Pastor. Nagsabi si Jesus, si Allah aking Panginoong Diyos at Panginoon nyo rin. Bakit hindi kayo nagtuturo ng isang Diyos na pangalan kung talagang nandyan ang katotohanan?
Wala kasi sa Biblia mo, Pastor. Nasa 26:17 ng John. Basahin mo, Pastor. Pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, sabi ni Jesus. Anong pinakilala ni Jesus? Na pangalan ng Diyos. Kung Biblia mong babasahin, maliligaw ka. Yahweh, Jehovah, ako nga, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi na tayo magkaisa. Tama ba? So, welcome ka sa Islam, Pastor. Kasi nilinaw lahat dito ang mga bakas na si Jesus ay isang Muslim. 352 ng Quran. Okay? Ang mga disipulos ni Jesus, nagsabi sila na sila ay Muslim. Okay. Bigyan mo ako mamaya, Pastor, ng isang talata sa Biblia mo na ang mga disipulos ay CFB, katulad mo, Church of the Firstborn. Wiwindangin ka ni Brother Toto dahil sa Baptista yun. Wiwindangin ka rin ni James dahil Baptist yun. Hindi na natin isasama yung Katoliko. Di ba? Yung Katoliko naman ay First Church of Christianity. Kaya lang, lumitaw kung saan naudlot na yung turo ni Jesus bago dumating ang propeta Muhammad, yung naunang mga time ba? Okay, thank you. Okay, dako tayo sa ating second cross. Pastor Cesar, 7 minutes. Your time start now. Okay, Tanong. Okay. Kung Muslim si Jesus at ang inyong mga sinasabi na ang lahat ng tumatalima sa nag-iisang Diyos ay Muslim. Tanong, nasaan ngayon ang mga Muslim? Kasama ba sila ni Jesus sa lugar na kanilang pinagpuntahan? Kung Muslim si Jesus, kasama sila hindi? Nagchapi ka, Pastor. Nagchapi ka. Okay. Ulit. Kung Muslim si Jesus at ang lahat ng tao ay Muslim, ngayon, ang ating mga ninuno ay wala na, andun na sila sa kabilang buhay. Tanong, kung Muslim si Jesus, kasama din ba niya ang mga Muslim na nagmumula po sa dahi ni Ismael? Yes or no? Yes, hindi. Kasama ni Jesus ang mga Muslim. Later on din, Pastor, malalaman natin. Pero ngayon, ang pinag-uusapan natin kung siya ba ay Muslim o Kristiyano ba o Hudyo. Ngayon, hindi sinabi mo na lahat ng tao ay Muslim. Hindi, mali ka, Pastor. Saka pa lang maging Muslim kung tumalima na sa kalooban ng Diyos. Okay, thank you. Next question. Next question. Ibig sabihin, yung mga sabi niyong Muslim na inyong kasama, na hindi pala totoong tumatalima, hindi siya Muslim. Yes or no? Yes, kasi hindi nga tumalima. Nasa sinabi mo ang sagot, Pastor. So, pagpanayin natin yung matalinong pag-iisip, hingin natin sa Panginoon. Pag tumalima ka na sa Diyos, sa kalooban niya, sundin mo yung propeta sa panahon na to, Muslim ka na, Pastor. So, yung mga tao sa kapanahonan ni Jesus, particular kay Jesus, sinunod nila yung kalooban ng Diyos, Muslim nga sila sa bawat generasyon. Thank you, Pastor. Next question. Okay. Sabi mo, ang mga Kristiyano ay sumasamba sa isang Diyos. Sino ang Diyos na sinasamba ng mga apostol? Yung pinakilala ni Jesus Christ o yung Allah na inyong pinakilala? Sino? Correction, Pastor. Hindi ko sinabi na ang Kristiyano sumasamba sa isang Diyos. Dahil Trinidad ang sinasamba ng Kristiyano. Nagkakawindang lang kayo kung nagtuturo ka ng isang Diyos. 5% from the 95% ng Kristyanismo. Next question, please. Next question. Nagturo si Kristo sa kanyang kapanahonan doon po sa Marcos 12:29-30 na kilalanin ng isang Diyos. Yun ba ay pinapaniwalaan ng kanyang mga apostol? Yung kanyang turo doon sa Marcos 12:29-30? Yes or no? No, kasi nga Biblia mong windang-windang, walang original na babalikan. Pero nung dumating yung Quran, nagturo ang Propeta Muhammad sa kasing turo ni Moses at Jesus na isa lamang ang Diyos. 2 plus 2 is 4 plus Pastor. As in, kanina sinasabi ko pa. Okay. Yung Diyos na kinikilala ni Moises ay nakipagsalita sa kanya doon sa bundok ng Sinai. Si Allah ba yun? Yung Diyos na yun? Yes or no? Yes. Kasi paniniwala namin, kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala si Moses na sa 2014 ng Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis salata lidhikri. Ibig sabihin, isa lamang ang nagpakilala na Diyos kay Moses. Kaya nagsala si Moses, nagpatira pa.
Nasa Biblia mo, 34:8 na nagsudo, nagpatira pa si Moses. Ginawa rin ni Jesus, pero hindi nyo ginagawa. Dalon kasi kayo, naligaw kayo ayon sa tafsir ng Quran. Next question, thank you. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Kung si Allah yung nakausap ni Moises doon sa bundok ng Sinai, ang inyo palang Allah pala ay nagsasalita din. Yes or no? Yes, syempre. Kaya nga nakausap siya ng mga propeta eh. Okay? Pero yung Allah na sinasabi namin, walang kahawig. Pero yung inyo, namatay, pinako sa cross, nagutom, pumunta sa lupa. So hindi na tayo magkaisa dyan, wala na tayong pagkakaisa. So welcome sa Islam, Pastor. Ito yung tama. Next question. Next question. Yun bang Diyos na binanggit doon sa Exodo na nakausap ni Moises, anong tawag sa kanya? Hindi ba Yahweh ang tawag? Yes or no? No, Allah nasa Quran. Pero nasa Biblia nyo, ako'y si ako nga. Yahweh, Jehovah, Ama, Anak, Windang, Salpok, Dagdag, Bawas. Salpok na rin kayo. Hindi maubos yung katagang to. Sorry talaga, Pastor. Okay. Next question. Next question. Okay. Kung yung pong pangalan ng Diyos na sinabi niya, ako'y si Yahweh, ako ang Diyos na inyong ninuno, ito ang pangalan magpakailanman, naitawag niyo sa akin. Oh. Yun ba'y tama ng kanyang pangalan sa pasimula, Yahweh? Mali, Pastor. Kasi nga, kung yan ang kukunin natin, patuloy tayo magwiwintangan sa Jehovah's Witness na Jehovah. Okay? Kung born again ka, Jesus na. Pero kung mag-Muslim ka, Pastor, globally Muslim, kahit Chinese ka, hindi Ching Chong Chay ang itawag mo. Allah pa rin. Linaw ba, Pastor? Thank you. Okay. Next question. Tanong. Yung bang pinakilala ni Jesus na Diyos na sabi niya, sambahin sa Espiritu at Totohanan, yung ba rin si Allah, Espiritu din? Yes or no? No, windang lang Biblia mo. Dahil kung walang origyan at hindi naman yan ang tinuro ni Moses na hindi sinira ni Jesus sa 5:17 na Matthew, wala tayong makukuha dyan. So dumating yung Quran Al-Furqan, nilinaw tayo mula sa Trinidad. One God yung turo ng mga propeta. Natagpuan natin ngayon, malinaw. Next question. Next question. Sa full verse. Next question. Sa panahon ni Moises, wala pa yung Quran. Ngayon, ano ang inyong batayan sa paniniwala nung wala pa yung Quran sa panahon ni Moises? Ano ang inyong batayan na Sa panahon batayan? ni Moses, sinabi ng Quran, Torah yung binigay kay Moses, hindi Biblyang buhol-buhol. Sa panahon ni David, Zabor. Sa panahon ng propeta, Jesus, Al-Injil. Pero hindi yung hawak ninyong Biblia, ha? Yung Quran nagsasabi nito, nakikitura lang kayo, nakikizabor lang kayo. So welcome sa Islam, Pastor. May Quran tayo, original, Arabic. Biblia mo wala, Bisaya lang. Okay. Dalawa Okay. na papatunayan. Okay. Ang sabi Muslim mo, success in the ang sabi mo, ang nauna ay ang Torah ni Moises. Yung Torah ba ni Moises, yan ba ay ginagamit ng panahon ni Jesus ba yung Quran? Yes or no? Ginamit ba ni Jesus ang kanyang Quran nung panahon niya sa kanyang pagparito? Ginamit hindi yung Quran? Yes or no? No, Pastor. Ang ginamit ni Jesus sa Al-Injil, yun ang ipinagkaloob ng Panginoon kay Jesus. Time. Kay Propeta Muhammad Quran sa panahon ng 7 Propeta minutes Muhammad time. ngayon. Okay, so Ah, dyan thank you. nagtatapos mga kapatid Sa panahon ang ni Moses. ating second cross ng ating negative. So dako tayo sa rebuttal ng ating affirm negative. Pastor Cesar, your time start now. Okay. Maliwanag po ang ating pong pag-cross sa kanya, no? Yung pong tinatawag na batayan, basihan, ang kanyang Quran yan, ang tagal po na, lumitaw yan. Wala na si Kristo patay na si Muhammad din eh. Ngayon, ang kanyang batayan dyan, Quran, nung panahon ni Kristo, na naparito sa lupa, ano ang kanyang ginamit na batayan? Yung po yung mga kasulatan ni Isaias, yung propeta. Doon po sa Lucas 4:16, at ang kanyang kaugalian ay papasok sa sinagoga para bumasa ng kasulatan ni Isaias. Yun po yun. Hindi yung Quran ang ginagamit kasi nga hindi siya Muslim eh. Kasi yung inyong Quran, wala yan eh. An-uto yan eh. Hindi mo kilala kung sino sumulat. Si Abdul Bakr, sino-sino. Wala, hindi po yan honor. Wala, hindi yan kinasihan ng Diyos. Kasi ang sabi doon sa ikalawang Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo, pagsansala, sa maling aral, pag-akay, tungo sa mga pamumuhay. Kaya yung Biblia, tinuruan kami kung paano mamuhay ng ayos. Kaya nga, born again eh. Kaya sabi na kanina, wala daw reliyon si Jesus na itinayo. Mayroon eh. Pedro, itatayo ko ang aking iglesia.
Kaya yung iglesia, yun yung grupo ng mga mananampalataya kay Kristo. Yun yung tinatawag na sumusunod sa kanyang mga turo. Sabi niya, okay, ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Tanong, yung mga iglesia na itinayo ni Kristo, kasama ba ang apostol? Yes, kasama pati yung mga sinaunang tao, yung mga righteousness. Okay, basa. Hebreo 12:22 hanggang 23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit, na kinaroonan ng Diyos na buhay at sa mga taong ganap na pinag-perfect at kay Kristo Jesus na siya pamagitan sa bagong tipan. Ang ganda eh. Kaya kasama namin si Kristo kasi sa iglesia sa langit, mayroong mga apostol, mayroong mga tinatawag na mga sila Abraham, yung righteousness, o si Abraham, yung mga patriarka, ano na, kasama na eh. Pangkalatang pulong, iglesia ng panganay, na nakatala sa langit. Walang Muslim doon kasi ang Muslim, iba yung kanyang way, iba yung inyong aral eh. Ang aral nyo, iba eh. Pupunta pa sa purgatorio eh. Doon kayo hatulan eh. Pangalawa, wala kayong tagapamagitan. Si Kristo, siya ang aming tagapamagitan. Kaya naganda yung Kristiyano eh. Bakit? Ang Kristiyano, tinawag na Kristiyano sa Antioquia, doon simulang tawagin ang alagad na Kristiyano. Kaya hindi po sila Muslim. Bakit po? Si Kristo tayo ng samahan. Ano yun? Yung church, ecclesia. O kaya, yung tinatawag na tao ng mga mananampalataya kay Jesus, tagapaliwas ni Jesus. Kaya kami, naniniwala kami na si Jesus, hindi yan Muslim. Bakit po? Ang Muslim sa inyong kahulugan, nagtumatalima sa isang Diyos, yan po ay kahulugan lang. Hindi yan realidad, hindi yan historical background. Wala yan ganyan. Kasi kung ating babasahin sa encyclopedia, dictionary, walang kahulugan na Muslim, kahulugan, meaning, tumatalima sa isang Diyos. Walang ganyan. Inyo lang yan eh. Bakit po? Para lang mahaom ang inyong doktrina, maging tama, pero mali, walang batayan. Si Kristo, Kristyanismo mayroon. Sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Siya founder. Ngayon, ito si Pablo ngayon, ang aming apostol, siya yung sinugo para ang kaaral ni Kristo lumaganap sa buong sanlibutan. Roma 1:8. Ako'y nagpasalamat sa Diyos na ang inyong panampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Bantog eh. Lahat ng lugar mayroong Kristiyano, ang Muslim mayroong eryang wala. Kami ang chosen of God, kami pinili. Bakit po? Sa Exodus pa lang, para ni Moises, pinili na ang panganay. Kaya, sino yung panganay? Si Kristo ang panganay. Colossus 1:15 hanggang 18. Siya ang panganay ng lahat ng nilalang. Kaya siya ang unang iglesia. Sa mga katulad ang katawan. Kaya ang katawan ngayon ni Kristo, yun yung body of Christ. Kami yun, Christian, o mga Kristiyano. O ano man yan, denomination. Katoliko man yan, basta naniniwala kay Kristo na aming Panginoon, automatic yan. Bakit? Sabi ng mga apostol, Panginoon, may nangaral doon sa lugar na yun. Hindi namin kasama, aming palayasin. Sumugot si Jesus. Kanino pangalan nila? Iyo, atin yun. Atin yun. Kaya ang nagdalala ng Kristiyanismo ni Jesus Panginoon, amin yun. Kaya hindi namin kalaban. Kayo lang aming kakalabanin. Bakit po? Ang inyong paniniwala kay Jesus, iba. Ang inyong paniniwala kay Jesus. Kaya Muslim, inangkin nyo, pero hindi siya Muslim. Bakit po? Ang turo iba eh. Ang turo ni Kristo iba. Una-una yung sa Diyos. Ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang tanong, ang inyong ala, ano yun? Ano yun? Hangin, apoy, Espiritu. Dibahin mo para malaman natin kung yung Diyos ni Moises na kinakausap siya, kung yan ba yung ala ninyo. Kasi para ni Moises, ang sabi ng Diyos sa kanya, yung nag-aapoy na punong kahoy, yun ay pumunta ka roon kasi andyan ang aking kaluluwa, ang Espiritu, andyan sa lugar na yan. Pag hindi patupok yan, kausapin kita. Kaya yun yung Sinai, yung bundok ng Sinai. Kaya ang Diyos ngayon, nagpakita sa kanya, saan yung apoy? Yun yun. Yan yung meron siyang Pagdating ng Kristo naman, ang Diyos naman, Espiritu. Walang laman at mga buto. Lucas 24:39. Tingnan nyo, ako nga ito, may laman at may buto. Sapagkat ang Espiritu, walang laman at mga buto. Yan ang Diyos namin. Ngayon, sabi niya, Trinity daw ang turo ng Apostol Pablo. Hindi. Si Pablo naniniwala na isang Diyos. Basa. 1 Corinto 8:5-6. Sabi na, wala pa tayo isang Diyos, sabi niya doon. Siya pong lumalang sa lahat ng bagay. Nasa kanya nagmula ang lahat. May isang Diyos kami, yung Ama. Kaya kasi yung Ama na pinakilala ni Kristo, yun ang kinikilala ni Pablo ng Diyos namin. Kaya isang Diyos pa rin kami. Hindi kami nagtuturo. Sabi mo, may Trinity. Wala kang nakikita ng Trinity sa aral ni Pablo. Wala. Kakaka mo lang yun eh. Ang inyo talaga, hindi nyo ma-define ang inyong ala. Kung ano siya, hangin, apoy, espiritu, kristal, o ano man yan. Wala eh. Mahirap nyo sambahin yung hindi mo kilala. Kaya sabi ni Kristo, sinasamba ninyo ang Diyos na hindi nyo kilala. Ngayon, aking ipakilala sa inyo, sabi ng Panginoon Jesus, ang Diyos ay espiritu. Siya sambahin sa espiritu at katotohanan. Yun yung tinatawag na pagsunod. Hindi yung ritual. Mayroon pa kayong ritual sa Maka. Pupunta doon ng mga tao doon para mag-pilgrim. Walang utos sige ng si Kristo. Para kung mahirap, di makapilgrim. Di ba na makapasok doon sa Maka.
Kaya dito sa amin, ang sabi ng Panginoon, pangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Yun ang aming pundasyon. Panampalataya at bautismo. Marcos 16, 15-16. O meron ba kayong ganyan? Wala. O ano pa? Si Kristo ang daan, katuturan ng buhay. Wala mapupunta sa kundi sa pamagitan niya. Meron kaming tagapamagitan. Si Kristo pa rin. Ano yun? Okay, hindi Muslim si Kristo eh. Kasi bakit po? Kung Muslim si Kristo, dapat ang turo niya, gaya ng turo niyo, na utosan ang mga apostol, oy, tuwad-tuwad kayo na, maghugas kayo ng paa muna, ulo, tainga, ilong, lahat na may butas, hugasan niyo bago kayo pumasok sa moske. Walang ganyan. Wala. Si Kristo pumasok sa sinaguga, sa panahon po kanyang kabataan, at ang kanyang nakalikhan, ang kanyang nakaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga sa tuwing araw ng Sabat at siya ay bumabasa ng kasulatan ni Isaias. Yun ang ginamit, hindi Quran. Kasi wala pa naman kayo yan eh. Wala pang Muslim yung araw na termino eh. Inyo lang ngayon yan, ginamit nyo. Muslim, masakop, kalima sa Diyos, isang Diyos, Muslim na. Hindi. Bakit si Abraham, Isaac, Jacob, nagpatira pa, nagpasakop sa isang Diyos, ang tawag nila sa kanila, Hudyo. O, monotheism. O, ano pa? Israelita. Ang tawag eh. Maliwanag eh. Mayroon silang tinatawag na lahi. Mayroon pinagmula ng lahi. Hindi yung ganyan na ikakapit mo yung Muslim. Bakit Muslim? Kasi si Jesus tumatalima sa isang Diyos at nagpatira pa. Basta yan yung ritual yun. Walang utos ganyan si Kristo na, oy, kayo mga apostol ko ha, pag manalangin kayo, magtutuwad kayo, walang ganyan, wala kang mababasa. Ang sabi na, ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambay na ang ngalan mo. O, yan ang utos, ama namin, hindi siya Allah. Hindi Allah namin, hindi ama namin, nasa langit ka. Saan ang aming ama, nasa langit. Ay, yung Allah saan? Yan ang problema mo. Hindi talaga Muslim Jesus. Bakit po? Ang kanyang Diyos talaga, iba sa inyo eh. Hindi talaga, hindi na dapat. Definition, di mo kayang i-define ang inyong Allah. O, ano yung Allah? O, ang Allah pala, sa kahulugan niyan, isang Diyos. O, yun, pero ang pangalan wala. Kundi kahulugan sa Allah, nag-iisang Diyos. O, parang ganun. O, parang ganun ang kahulugan din yan eh. Islam, sa bisyo, tulad bugad. Okay. Muslim, sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapasakop, Muslim. O ngayon, si Kristo, ano siya? Siya ay Hudyo na sumusunod siya sa batas ni Moises. Kaya yun po, kapatid. God bless you sa inyo lahat. Okay. Okay na. Tayo na. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Ustad Ali, 7 minutes. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Pastor, kung si Jesus, tinututulan mong siya ay Muslim, anong tawag sa kanya? Tinanong siya doon sa kanyang kapanahonan na hari ng mga Hudyo at nakasulat sa kanyang cross. Ito ang hari ng Hudyo. Nakasulat sa Latin, Hebreo at Grego. Ano yan eh? Nakasulat sa kanyang cross eh. Hari ng Hudyo. O dapat hari ng Muslim. O, hari ng Hudyo. Yan. Bahasa. Yan. Sa Jan. Ayan, sa Bukong Jan. Nakasulat sa kanyang sa cross. Sinulat sa Next Hebreo. question. So, Hudyo si Jesus, hindi siya Kristiyano. Yes or no? Okay. Ngayon, sa kanyang pinagmulan sa kanyang pangangaral, siya lahing Hudyo. Brother Rasha, hindi ko narinig yung sagot eh. Oh, Pastor Cesar, ang hinahanap dito is yung sa yes or no. Hindi ba daw Oo, Kristiyano? yung gusto ko yung mga yun eh. Okay. Sana dahan-dahan lang muna yung yes. Ulit nga muna yung pagpipilian, Ustad. okay. Okay. Nung tinanong ko, kung tutol siyang Muslim si Jesus, ano siya? Sabi niya, hindi niya tinirekta na Hudyo. May dinadagdag siyang hari ng mga Hudyo. So, nag-follow up ako. Kung ganun, si Jesus ay Hudyo at hindi siya Kristiyano. Yes or no? Okay. Yes or no? Yes. Sa kanya Yes. Nandito ba sa lupa, ang kanya pong samahan, Hudyo, hindi Muslim. Nandito ba sa lupa? Ngayon, bago siya umakyat sa langit, kanyang pinirong ang mga alagad, nagtayo siya ng iglesia. Ang kanyang pundasyon si Pedro. Ikaw ay Pedro, itatayo ko ang iglesia. Bago siya umakyat, ang Kristyanismo lumanganap na. Wala pang Muslim. Wala pa. Wala pang inyong Islam, wala pa yan. Nauna kami. Nasa Quran yan eh. Hudyo at Kristiyano, nauna kami sa inyo. Next question. Okay. Nabasa ko kanina, Pastor, na si Jesus, nasa Biblia mo, nasa Quran pa ay, inutos siya na magsala, kaya nagpatira pa siya sa dasal. Yes or no? Yun nga yung nabasa mo sa Quran or sa Quran. Sa Biblia na magpatira pa. Ngayon, yung patira pa. Yes. Sorry talaga. Gusto ko lang yung yes or no na malinaw sana. Okay. So, paulit nga ulit ng tanong, Ustad. Tapos, yung yes or no. Okay. Nabasa ko kanina na Quran at Biblia na si Jesus ay nagpatira pa sa dasal kasi inutusan magsala.
Kung gano'n, nagpatira pa ba si Jesus? Yes or no? Nagpatira pa ba daw? Yes or no, Okay. Ustad? Yes, nagpatira pa siya. Yes. Pero ang kanya pong pagpatira pa, hindi po yung guys sa inyo na nagtuwad-tuwad, kundi nagpatira pa siya. Ibig sabihin nagpatira pa, lumuhod doon sa Getsemani. At siya lumuhod at ang kanyang luha parang dugo. Doon yun eh. Doon nagmula yan eh. Oo. Nagpatira pa siya pero hindi siya nagtuwad, lumuhod siya. Naglumuhod. Oo. Next question. Pastor, sa Quranic verses, maging sa Biblia, nag-utos ang Diyos na mag-fasting ang mga naunang tao noon at nag-fasting nga si Jesus, nag-fasting din ang mga Muslim. Tama o mali? Tama, si Jesus nag-fasting. 40 days and 40 nights. Pero ang Muslim, mali ang inyong fasting. Bakit po? Pag alas 6 to alas 6, kakain kayo. Hindi ganyan ang fasting ng Muslim. Hindi ganyan ang fasting ni Kristo. Iba ang inyong fasting ng Muslim. Iba. Kaya magkaiba kayong turo eh. Ang fasting ni Kristo, 40 days and 40 nights na wala siyang kain. Sa inyo, alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi, kain na kayo. Oh, yan ang kaibahan. Hindi talaga siya Muslim. Magkaiba talaga ang ritual. Ritual niyo yan eh. Oh, ritual yan. Oh, tanong. Okay, sinasabi mo na iba, ibig sabihin nasira o iniba. Pero nasa Biblia mo, Pastor, 5:17 na Matthew, na hindi sinira ni Jesus. Ang mababasa ay naparito siya, ibig sabihin punta sa Israel, sinugo, para hindi niya sisirain yung mga utos ng mga naunang propeta, kundi kanyang gaganapin. Tama o mali? Tama yun, kasi ang kanyang utos yan sa propeta Moises, sabi ni Kristo, hindi na ba alam na si Moises sumunod tungkol sa akin? Yung surat ni Moises sa kanya, yung kanyang sakripisyo doon sa pagsugo ng Ama, na sinugo siya sa sanlibutan para ang kanyang katawan ialay. Yun na yung kautosan na hindi niya binali, sinunod niya yun. Pero yung ibang aral, hindi yun. Hindi ganun. Next question. Let's proceed. Yan. Okay. Kanina pa ako nagtatanong, Pastor, at alam ko talaga na tama ang sagot at sinasagot mo rin naman ng tama. Kung tama ako sa aking mga katanungan dahil ayon ka nga, ba't mo sinasabing mali kami? Kaya Okay. tutol ka sa amin. Okay, ito maniwala ka. Huwag kang sasabat. Tama ang iyong sinabi na ginawa nga ni Jesus, pero ang iyong aplikasyon, mali kayo. Parang ganun ba? Diba? Yung utos, inutosan ako na bilhin suka, yung aking binili, tuyo. Iba yung pagdating, iba yung pagganap, iba. Ang sabi ni Kristo, magpasting kayo, sabi ng mga dagat. Panginoon, bakit hindi namin napalas ang demonyo? Sabi ng Panginoon, maliban sa ayuno at panalangin. Yun Next yung question. ayuno namin. Kung meron kaming hilingin sa Diyos na sakit, karamdaman, ganyan. Yun ang amin. Next question. Next question. Pastor, kung Muslim si Jesus, at yun ang topic, Muslim din kami, nung tinanong ka, dahil total kang Muslim si Jesus, bakit hindi mo sinagot na Kristiyano si Jesus dahil Kristiyano ka? Naliligaw ka ba? Dahil Hudyo ang sinabi mo na si Jesus ay Hudyo, hindi Kristiyano? Ito ang sagot. Huwag kang maingay ha. Ito ang sagot. Kaya kami naging Kristiyano dahil pagkat ni Kristo sa langit, doon siya alis na, nag-iwan siya ng mga disipulo. Mateo 1:10. Andun si Mateo, Marcos, Lucas. Ano na yung 12? Ngayon, yung pundasyon ng Kristiyano, yun ang panimulan. Kaya si Kristo ngayon nagtayo ng samahan, iglesia ng panganay, Church of the Firstborn. Yun yung nasa langit ngayon. Hebreo 12:22-23. Sa pangkalahatang pulong iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Walang Muslim doon. Bakit? Ang Muslim kasi bawal doon eh. Hindi pwede kasi ang Muslim doon, hindi pwede yun. Bakit? Iba yung inyong ritual eh. Walang utos ang Diyos na kami ay magtagtuwad. Walang utos yan. Wala. Iba yun. Wala. Next question, Pastor. Ba't ang tagal ng 20 seconds mo? Okay. Lahat ng mga propeta, isa lamang turo nila dahil isa lamang ang nagsugo sila. Tama o mali? Ulitin mo. Ulit. Lahat ng mga propeta o sugo, maging si Jesus, isinugo lamang ako sa 12 tribo ng Israel. Sabi niya, lahat ng mga propeta at sugo ay isa lamang ang nagsugo sa kanila. Kaya isa lamang ang katuruan nila. Tama o mali? Tama yun, Israel. Tama. Israel, Tama. Hudyo. Ngayon, tama yun eh. Bakit mo? Si Jesus sinugo sa bayang Israel. Hanapin mo ang mga tubang nawawala sa bayang Israel. Yun yung kanyang utos sa Diyos sa kanya. Kaya hindi siya pumunta sa Arabo, sa mga Muslim. Bakit po? Yung mga Muslim na yan, mayroong tumanggap sa Kristiyano. Sabi mo kanina, may Arabo Kristiyano at mayroong Hudyo. Kaya, ibig sabihin, nung maghanap po Next talaga ang question, Kristiyano, thank kasi you, sir. may Arabo na Kristiyano at may Hudyo. Next Kaya question. wala pang Next question, Pastor. Yan. Lahat ng bansa, Pastor, mayroong Muslim. Kahit Chinese, Japanese, American, Time. African, Filipino. Time. Lahat 7 sila minutes ay- time.
7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating Hallelujah. second stage ng debate. Ang bansa, may So, gusto. dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Pastor Cesar. Bilang negatibo na si Jesus ay Muslim. Pastor, Okay, your salamat. time start now. Tayo po ay ating pong conclusion. Ang conclusion dito ito. Ang ating pong batayan pagka negative bakit si Jesus hindi Muslim, unang-una, yung kasaysayan sa kanilang panahon. Kasi si Jesus, nung sa kanyang kapanahonan, siya po ay nasa lahi ni David. Linyada siya doon sa patriarka. Doon siya nagmula sa lahi ni David. Kaya itong pong tribes of Judah, doon po nagmula ang Kristo ayon sa laman. Kaya yung Jesus, pinanganak ni Maria, na sila din ay mga Hudyo din, lahi ng Hudyo. Kaya yung Muslim, wala pa yan kasi nauna si Kristo bago si Muhammad eh. Pag wala na si Kristo, nasa langit na, saka ngayon lumito itong Muhammad nila. 610 Christian era. Kaya 7th century, napakalayo. Kaya ang Christian, 1 century pa lang ando na. Ando na ang lumaganap na yung Kristyanismo. Kaya sa definition pa lang, sa timeline, wala pang Muslim na tinatawag. Bakit po? Tinawag sila Abraham, Isaac, Jacob ay mga monotheism. Nagsumbamba sa isang Diyos na tinatawag nilang yung Yahweh, Elohim, El Shaddai. Yan yung mga katawagan ng Diyos. Isa din El Shaddai. Isa din yan. Yahweh, El Shaddai. Isa din yan. Kaya sa kahulugan ngayon ng alan ninyo, hindi niya kinapit sa Semitic language. Ela, Eloha, Allah. Sabi nyo, Semitic language. Hindi ganun. Ang Diyos o ang si Kristo, siya po ay galing sa langit. Ano sabi? Sinugo ako ng Ama galing sa langit. Ang kanyang pinagmulan talaga sa langit eh. Ngayon, yung katawan niya na Jesus, ipinanak naman ni Birheng Maria sa lahi ng mga Israel. Doon sa Bethlehem. Ayan yung kwento. Ang inyo kasi walang history. Lumitaw lang, Muslim. Ang kahulugan, nagpapasakop sa isang Diyos, tumatalima sa isang Diyos, nagpatira pa, nagtuwad. Muslim, nagbubudo. Muslim. Wala, hindi ganyan. Kasi ang Kristyanismo, si Kristo nagturo. Sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Tanong, ano ang Ebanghelyo? Yung Ebanghelyo niya na kanyang tinupad. Ano yun? Unang Korinto 15:1-4. Sabi ni Pablo, ito ang Ebanghelyo na tinanggap naman ninyo, na aking tinanggap sa Panginoon, na siya ay namatay pag nabuhay ayon sa kasulatan. Yan ang Ebanghelyo. Namatay pag nabuhay ayon sa kasulatan. Kaya napakatibay talaga. Ang Kristyanismo, itinatagyan ni Kristo nung siya ay umakit na. Basa, Efeso 4:11. At siya ay naglagay ng kaloob. Ano yun? Apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro. Walang ustad. Ang ating sunod tabi, yan. Patunayan ko, walang ustad. Yan. Kaya dito po sa ating pagtatapos, si Kristo po hindi Muslim. Bakit po? Mayroon siyang samahan na tinatayo. Ano yun? Kristyanismo. Gawa 11:26. At tinawag na Kristiyano ang mga alagad sa lugar ng Antioquia. Yun po yung nagsimula. Kaya lumaganap sa buong sanlibutan, Roma 1:8, ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Ayun, yun ang sabi ni Pablo, nabantog kami na Kristiyano. Kaya yan po, kaya kung Muslim ang tao, bakit may Arabong Kristiyano, bakit may Arabong Hudyo? Ibig sabihin, hindi nyo na solid na angkinin ang kahulugan na pag nagpatirim, pag tumalit isang Diyos, Muslim na. Hindi. Si Jacob, Abraham, Moises, at saka si Isaac, isang Diyos sila, pero hindi sila sumusunod sa inyong aral ng ritual, yung wudu-wudu. Wala ka nabasa sa Biblia na nagwudu-wudu sila bago magsimba. Wala silang ganyan. Ang fasting nila, absolute fasting, talagang 40 days, 40 nights. Tinamon si David, fasting. Yung kanya anak nagkasakit, hanggang namatay. Tinigil siya kasi patay na eh. Kaya ang fasting may purpose. Kaya kami, ganun, lihas lang, in Jesus' name. Sa pamagitan ng panalangin, ayun gagaling ang may sakit sa pamagitan ng lihas. Kita mo na, may power. Kaya ang fasting may power. Hindi yung ritual na makunwari lang na masabi lang na sumunod sa Diyos, pero mali yung aplikasyon. Yun ang mali. Yun ang kaibahan. Si Kristo nagpasting, hindi guys sa inyo nagpasting. Si Kristo 40 days, 40 nights nagpasting, walang kain, wala siyang ginawang kain, kundi diretso siya. Sa inyo, alas 6 ng umaga, kain na. Madaling araw, o kaya hapon ng alas 6, kain na. Kaya hindi yan ginawa ni Kristo, kaya hindi siya Muslim. Malayo ang definisyon niya sa tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayan, maliwanag. Hindi siya talaga Muslim. Bakit po? Sa aral Sa aral. Juan 7:17, ang sinong tao na ibig tumunod sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo kung ito mula sa akin o nagmula sa nagsugo sa akin. Kaya lahat ng aral ni Kristo nagmula sa Diyos, hindi po nagmula sa tao. Yan. Kaya yan pong ebanghelyo, ang kasulatan ni Kristo. Anong ebanghelyo? Siya namatay at muli nabuhay ayon sa kasulatan. Namatay itong araw at nabuhay naman sa itong araw. Ayon sa kasulatan. Yan ang aming pundasyon, ang Biblia. Kaya ang Biblia, yan po ay kinasiyahan ng Diyos,
Ikalawang Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan kinasya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo, pagsansala sa maling aral, at pag-akay tungo sa matuwid na pamumuhay. Kaya kami, mga Kristiyano, born again, kami ay egoistic kami, born again. Kaya nga born again na si Pastor eh. O, di ba? Yan ang tinatawag na born again. Kasi sabi ni Kristo, mali ba kayo magbago? Mali ba kayo panak sa tubig at Espiritu, hindi kayo makapasok sa langit. Kaya kami, tubig at Espiritu, na born again kami. Basa, Efeso 1:13. Sa inyo naman pagtanggap ng Espiritu bilang tatak, tanda ng pagkakira sa inyo. Mayroon kaming tandang tatak. Time. Yes, God, amen. Okay, Thank so you. dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Jesus ay Muslim. Ustad Ali Javier ng Islam, 5 minutes. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Thank you, Pastor. Conclusion tayo, mga kapatid, 5 minutes. Ang ganda naman kanina nung tinanong natin, puro tama ay sinagot ni Pastor. Tama talaga, mga kapatid, na si Jesus ay Muslim. Bakit? Kaya nga Muslim tayo eh. Kasi si Jesus, Muslim, isa sa mga propeta ng Diyos. Kaya ang tanong natin, kung lahat ng mga propeta, isa lamang ang nagsugo sa kanila, isa rin ang katuroan nila, yes or no? Yes, ang sagot ni Pastor eh. Ang galing ni Pastor eh, sumagot eh. Pero mali lang siya sa unawa dahil sa isang banda, Kristiyano siya. Samantalang ang tinanong natin, tutol siya kasi na si Jesus ay Muslim. Eh kung hindi Muslim si Jesus, ano siya? Hudyo daw. 20 ang tawa ko eh. Mga 20. Dapat Pastor, Kristiyano ang isinagot mo kasi Kristiyano ka. Very simple naman mga kapatid. Kaya nga sabi ko, hindi ko lang alam kung mali ako sa 2 plus 2, 4 ang sagot eh. Eh pakikwenta mga kapatid kung 4 ang sagot ng 2 plus 2. Tama ba? Yung mga bakas ng mga propeta, sila ay nagpatirapa, nagfasting, may balbas, nakatalokbong ang babae. Nasa Biblia lahat yan. Eh bakit hindi ginagawa ni Pastor? Muslim kasi nakakagawa eh. Bakit? Nung isunugo ang huling propeta na kasing kahulugan din ng tawag sa kanya ay Muslim, sa tawag sa mga naunang propeta na tumalima, Muslim sa Arabic, ginagawa nga ng mga Muslim hanggang sa panahon natin, ang ginawa ng mga Muslim na mga propeta. Puro Muslim yung usapan eh. The one who fully submits himself to the will of God. Kaya kung tumalima ka, Pastor, sabi nga ni Kuya Godeng, ka-Kristiyano nyo sa Jesus is the answer o Jesus is Lord, ang relihiyon nila, isang sangay ng Kristyanismo, Muslim din daw sila. Dahil tumatalima rin daw sila sa kalooban ng Diyos. Pero one-sided ang Muslim. Maniwala ka kay Propeta Muhammad bilang huling sugo, maniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Diyos, sambahin mo siya. So, masunod mo ang Propeta Muhammad, peace be upon him, masusunod mo lahat ng mga propetang nauna, particular kay Jesus. Muslim ang katawagan doon, Pastor. One-sided na lang yung hindi maniwala nito. Napamahal lang kayo sa relihiyon ninyo. Alam natin maraming nanood sa live ni Brother Rasha. Sana hingin natin sa Panginoon na buksan ang inyong puso't isipan at gabayan niya kayo sa relihiyon ng mga propeta. Ito ang Islam, kaya kung Islam ang relihiyon mo, Muslim ka. Dahil ang Islam ay pag-uutos sa kalooban ng pag-uutos sa submission to the will of God. Islam. Okay? Pag-uutos o daan o pattern, kumbaga, al-istislam lillah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Yun ang utos. Samantalang ang Muslim ay doer siya. Tumatalima na siya, gumaganap na siya, sumusunod na siya. Kaya nga si Jesus, biblikan, sa Tagalog ay nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Ang linaw eh. Sa 33 o 3:35 ng Marcos, kapatid ng lalaki at babae at naging nanay niya ang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kung ganun Muslim nga siya, sa Arabic, na kung Tagalogin mo ay tumatalima o sumunod o sumuko, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Tapos iba yung napupuntahan ni Pastor kung ano-ano lang eh. Nagbabasa siya kung anong paniniwala, hindi naman tinatanggap ng kakristiyano niya yung turo niya. Diba? Kaya sabi ko 5%. Kung 100% ang Kristyanismo, 5% kay Pastor. Yung Catholicism siguro 60%. And the rest, 40%, nagkakawindang na, nagkakasalpukan na yung mga sulpot na mga sikta. Totoo yun eh. Kaya ang aral ng Kristyanismo ay Trinity, Pastor, para matutunan mo.
Iba na yan sa katuruan ng mga propeta dahil tauhid ang katuruan ng mga propeta. Oneness of God, kaisahan ng Diyos. Allah, ang Diyos nila noon dahil nandito sa Quran. 1636 ng Quran, lahat ng mga propeta, nagpangaral sila na sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa panahon natin ngayon, lahat ng mga Muslim sa buong daigdig, pag nangaral ang Chinese, hindi Ching Chong Chai ang pinangangalan sa Diyos. Kung Japanese ang nangangaral hinggil sa Islam, hindi Ajinomoto ang pangalan ng Diyos. Okay? Kung Arabo ang nangangaral ng Islam, hindi Kabsa ang pangalan ng Diyos, kundi Allah ang pangalan ng Diyos. Nagkakaisa ang kamusliman globally. Kung mangaral ko sino ang Diyos, isa lang sa kanyang pangalang Allah. Sambahin natin siya alinsunod sa turo ng huling propeta Muhammad peace be upon him, na itinuro rin ni Jesus. Time na ba? Thank you very much, brother. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Islam and Church of the Firstborn. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating manonood at makakapanood pa nito. Saan man kayo naka-tune in, no? So unahin natin si Ustad Ali. Pasalamat lang. Nagpapasalamat tayo siyempre unang-una binabalik natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at nagpupugay tayo sa huling propeta Muhammad at sa lahat ng tumatahak sa matuwid na landas. At maraming salamat sa mga viewers, sa mga listeners, sa commentators, sa mga nagwindangan dyan siyempre. At kay Pastor, salamat. Maging siyempre sa ating moderator na si Brother Rasha. Bisitahin niyo yung ang aming mga page, Brother Ali, sa aking Facebook. Thank you, Pastor. Gandang gabi. Brother Rasha, thank you very much. Thank you din. At Pastor, pasalamat lang. Okay, muli po, salamat po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, subaybay sa ating pong debate. Inyong abangan po, ito naman magandang hamon Ustad sa akin. Sino daw ang sinugo? Pastor ba o Ustad? Haluin tayo mo lang kung ano yan ni Rasha, kung schedule yan. Kaya salamat sa inyo lahat na nakinig ngayon. Akin na itindig. Si Kristo po, si Jesus hindi Muslim. Salamat Sa definition po, kaiba. Okay. Salamat po sa lahat. At Tibi Rasha po, kay Brother Rasha. God bless you po sa iyo, brother. Okay. Okay, thank you. So Rasha TV May gusto propose, Brother Rasha, may propose na kung maisisingit mo kami ulit si Pastor, yung sino ang tunay na magtuturo ng salita ng Diyos, yung Ustad, Ustad daw ba o yung Pastor, yung hamon ni Pastor po yan. Okay. So, isingit niyo kami. Thank you very much. Sige, Saka mga kay kapatid. Pastor Pino Diaz. Thank you. So kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa durang ito, nandito si Ustad Ali Javier, mga kapatid ng Islam, at Pastor Cesar Baladad, at pwede niyo akong gamitin as moderator sa iyong pag-usap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At kung gusto niyo magsuri sa Islam, you can follow Ustad Ali Javier, mga kapatid. Meron siyang mga live dyan, halos araw-araw ata, mga post din. Siyempre sa Church of the Firstborn kay Pastor Cesar, you can follow him, mga kapatid, para doon sa magsusuri naman sa Church of the Firstborn. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung aking Facebook, paki-follow na din ako. At siguro yung mga nagtatanong dyan, sisikapin ni Ustad Ali at Pastor Cesar na sagutin pa yung inyong mga tanong sa comment box. So huwag kayong tumigil sa pag-comment, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.